greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech.
This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! So, ayan. Yes, good morning. Yes, Tutor Ruth, magandang umaga po and welcome sa isa na naman pong makabuluhang Friday ng ating Itulay online tutorial para po sa ating TLE. So, good morning po sa ating mga first honor dyan, sa atin pong mga tuty na sina Renz Guyver. Ayan po, nandiyan po sila, Tutor Ruth, sina Micaela, May, Joanna, Samantha, Eric, Eska, Ariana, Santino, Rian, yes, Zaya May, Felix Manalo, Michael Sam, yes, ang dami po nila. Yes, mga suki yan natin sila Yes every po, Friday. Yes po. And ayan po, muli po, ako po ang inyong gurong Batangueña, Tutor Josa na bumabati po sa inyo ng magandang umaga. Hello po sa aking SDO Batangas Province, kay Ma'am Ginalyn Makaraig po, sa amin pong OIC, si Ma'am Sweetheart, sa akin pong mga kasamahang guro sa Agoncillo National High School, at ang akin pong mga mag-aaral na wala pong sawang nanonood sa atin. Tutor Ruth? Yes, good morning at isang malamig at makulimlim na umaga dito sa Davao City. Ako po si Tutor Ruth, ang inyong tutor sa araw na ito, nakasama ni Tutor Josa. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Binabati ko din ang aming very supportive na principal, si Dr. Leo Diasilo, ang aking very supportive din na head na si Ma'am Rosalina Esondong, ang aming mga master teachers na si Ma'am Nancy, Sir Jess, at si Ma'am Ruby, at aking mga kasamahan sa TLE department. At of course, ang ating mga tuties, ang ating mga magulang, at ating mga guro. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes po. So, ayan po. So, nakikita nyo po sa screen, tayo po ay week 7 na, Tutor Ruth. So, napakabilis po ng panahon. Yes. Ano po, ang bilis-bilis po. Samantalang nung nakaraan po, parang week 1 pa lang tayo. So, ngayon po ay week 7 na. So, ibig po sabihin yan. So, kasi po may nabalitaan po. Ako nabalitaan. Sa inyo po ba, Tutor Ruth, yung academic health break? Ay, naku, meron na. Yes, meron na talaga. Yes po. So, ang atin pong mga tuties na sina Miss Janet, si Lensis, si Shara, yan, ako may kapangalan, si Josa Espirito. So, meron po tayong academic health break. Ano po? Ay, tuwang-tuwa siguro yan sila. Yes po. At bago po tayo mag-academic health break, Tutor Ruth, ano po muna ang ating topic ngayon pong linggong ito? Okay, ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa hazards and risk. Ayan. So, ano nga ba ang hazard at risk na ito? Cherish Pretty, Benji Garan at Geoff Markley Basilio. So, ang ating objectives po ngayon po ay identify hazards and risk. So, ang una po dyan ay identify hazards and risk and determine hazard and risk indicators in the workplace and determine the effects of hazards. So, mag-review muna po tayo, Tutor Ruth. Yes, magre-review tayo. Ang ating directions, babasahin ko. Answer the following question. So, napakadali lang ha. Ito ay 2 tanong lang. Tingnan nga natin kung masasagot ng atin nila Benji at nila Andrew. Yan, tingnan natin. So, question. In disinfecting your stethoscope, how many % of alcohol and what type of alcohol is needed? So, tingnan nga natin, i-type nyo nga po ang sagot natin. Ang sagot nyo, ilang % daw ng alcohol at anong uri ba ng alcohol ang ginagamit? Tingnan nga natin, pabilisan. pakitype nga. Oo, pabilisan ng pag-type niyan.
Yes, ito po ay parang diniscuss ni Tutor Ruth dati. Yes. So, tingnan natin. Last Friday. Huwag muna mag-academic health break ang mga utak natin ha. Mag-review muna tayo. Ayan, sabi ni Samantha ay 70% and isopropyl alcohol daw. Tingnan nga po natin. Tingnan nga po natin. Sabi din ni Renz Guyver, ma'am, 70 daw. Tingnan nga po natin. Ayan, 70%. Ang galing. And yes, isopropyl alcohol. So, tama po kayo. Isopropyl. Yes, si Joanna, tama din. Yes, tama lahat kayo. Ano kayang basa dito? Nawala ang mga vowel. Cherish pretty. Nakikita na mabasa niyo, ma'am, yan? Cherish pretty. Wala akong Okay. Ayan po, Tutor Ruth. Okay, identify hazards and risks. Okay, kung titingnan natin sa dictionary, kung i-interpret natin o i-translate natin yung hazard at saka risk, ito ay parang pareho sila, no? Panganib. Yes po. Oo, panganib. So, in this lesson, you will learn how to identify hazards and risks. Although pareho sila, pero kailangan ma-identify natin ano ba ang hazards, ano ba din ang risk, no? So, determine hazard and risk indicators in the workplace and effects. Tsaka, Tutor Josa, i-add ko lang din na hindi lang naman sa caregiving or caregiving na course na meron tayong tinatakal natin ang hazards and risks. Kahit nasa kahit nasa anong discipline, no? Meron talaga yan. Okay. So, Tutor, ayan po. So, ano nga ba ang hazard? Ito yung sinasabi ni Tutor. So, hazard is anything that may cause harm to an individual, such as chemicals, electricity, open drawers, and inadequate ventilation. So, para ang hazard daw po ay yung mga bagay na pwede tayong masaktan, or makasakit sa atin. Tama po ba, Tutor Ruth? Yun po ang hazard, Parang is anything that may cause harm to an individual such as chemicals, open drawers, and inadequate ventilation. Yes, Tutor Josa, tama ka. Tama yung sinabi mo. Tsaka so, yung hazard, i-add ko lang din, parang yung hazard, parang nandyan na siya, no? Parang kahit saan, parang nandyan na siya, kahit sa bahay natin, kahit sa workplace ba natin, nandyan lang siya. So, yes, meaning, parang na talaga, parang naitalaga na talaga, nandyan na siya. Opo, hindi mo po alam na yung pala po ay makakasakit sa inyo. Yes. Ano po? How about risk, Tutor Ruth? Ano kaya ang risk? Risk is the possibility that somebody could be harmed by this and other hazards, and the indication of how serious the harm can be. So, ang ibig sabihin yan, Tutor Joss, sa pag sinabi nating possibility, meaning a thing can happen to you, no? It can happen to you because of that hazard. So, pag sinabi mong hazard, meron talaga yung kaakibat na risk. Opo. Lagi pong partner. Lagi silang partner. Kagaya ng Tutor Josa, I will just explain a little of this, no? Para ating mga tutis hindi sila ma-confuse. Like for example, pag sumakay ka ng eroplano, ang eroplano is hazard na talaga. Oo, di ba? Ang eroplano is hazard na. So ano ba ang risk mo? Ano ba ang risk doon? So meaning, ang risk doon, pag sumakay ka, pag halimbawa lang na umulan or something na may malakas na may malakas na lightning or gano'n, natamaan siya. So, yes po. Pwede pong mag-plane crash. Pwede mag-plane crash. Yes po. So, meaning, ganun yun, di ba? So, para maintindihan din ng ating mga tutis. Okay ba yun, Sir Josa? Yes po. So, maliwanag kaya sa ating mga tutis yon. So, magbigay nga sila ng sample sa tabi nila kung ano ba sa tingin nila yung mga hazard and possible risk habang dinidiscuss natin to. Tingnan nga po natin kung naintindihan nila yung ating sinabi.
So itutuloy ko na po ha. So andyan po ang ating tinatawag na occupational health and safety. So ito daw po ay ang ito daw po ay ang campaign and maintenance of the well-being of workers in every occupation. It provides a safe working environment to achieve an injury-free workplace and a healthy atmosphere that protects worker against illness. So ayan naman pala po. So nandyan naman po ang tinatawag nating OHS na tumutulong. Ito isang kampanya na tumutulong para yung mga trabahador natin sa isang working area or workplace ay maging safe. Ano po, Tutor Ruth? So, additional po dyan, Tutor Ruth, ay? Ang additional dyan is ang occupational health and safety, Tutor Josa. It is a multidisciplinary, multidisciplinary field of concern na talagang ang ang concern niyan is yung safety, tapos yung health and welfare ng every every workers, no, in any field. Yan ganun siya. Pwede din daw po yun, sabi po dyan, no, po protektahan din ng co-workers, ang family members and clients, community na naapektuhan ng workplace environment. Yes po. At nandito na nga po, yan po ang iba't ibang uri ng ating hazards. So, nandyan po, unang-una po ang ating physical hazards, biological hazards, ergonomic hazards, chemical hazards, psychological hazards. So, una po natin i-discuss ang Tutor Ruth, ang physical hazard. Okay, pag sinabi mong physical, meaning yung talagang nakikita ng dalawang mata mo, no? So, are the most normal occurrences in workplaces, easy to detect, however, very often are neglected because people are too accustomed to them. So, meaning parang sanay na po. Sanay ka na talagang yung mga cord ng inyong kuryente dyan ay nasa floor. So, meaning parang wala na sa inyo. Oo. Due to lack of knowledge or people do not see situations as hazards. So, yun. Oo. So, ayan nga po, yung parang sinabi ni Tutor Ruth kanina, yung sample niya, aeroplano, hindi mo naman alam na yung pala ay pwedeng mag-cause ng risk sa'yo. Di po ba, no? Oo. Parang yun po yung physical hazard. So, ito daw po yung example ng mga physical hazards. So, nabanggit po ni Tutor Ruth, ayan o, electrical hazards. Ito yan, improper wiring and frayed cords. Yung mga nakaikot-ikot na nating wire, hindi na natin alam na pag hinawakan pala natin yung pala is mga frayed cords na. Alis na, kita na yung mga kaloob-looban. Ano po, hindi po natin napapansin. Lalo na po yung mga charger natin, di po ba? Mga extension cord natin, basta na lang natin iniikot, itatago, hindi na natin naintindihan. Minsan hindi pa nakatago, ano po, nandyan lang po sa labas. And misuse of electrical equipment. So minsan ay, dati kasi meron pa pong mga 110 to 20, ano po, minsan po ay nagkakamali ng saksak, so chance po ay sumabog din, ano po, or mag-cause ng electric circuit. Ano po? So, next po ay ano pa po ang sample niyan, Tutor Ruth, ng ating physical hazards? Yung endless loud noise. Yan. And spills on floors or tripping hazards. Di ba, usually pag yung endless loud noise, pag nasa workplace ka, pag nakakarinig ka ng mga, sometimes sa yung caregiver, kasi ang ating lesson is caregiving naman, ang ating isa-sample yung isang caregiver, pag nakakarinig siya ng mga, yung talagang noise na hindi naman yung talagang napakalakas, di ba, siyempre parang umiiba ang pakiramdam niya. So, talagang nakakaano din yun sa kanyang, sa health, at saka sa kanyang sa ears din niya. Tapos, spills on floors or tripping hazard, especially yung parang, yung sometimes, no, hindi tayo aware na pag kumukuha tayo ng tubig, ginagawaan ba natin ng like for example, yung smoothie, like yung mga shake na tumutulo doon sa ating floor, tapos natin papunasan. Papunasan. So, it will cause talaga, hazard. Not only, hindi lang para sa atin, kundi yung kasamahan din natin sa ating tahanan.
So yan, so sana po ay malinaw po kay na Jayon Jong, Ronaldin at Mary Joy ang physical hazards. So punta po tayo kay ayan pala po ang epekto ng mga physical hazards, Tutor Ruth. Yan na po yung epekto ng sinasabi natin kanina. Ano po? Pwedeng magkaroon ng fire. Ayan. Falls, mga pagkahulog, kasi po pagkadapa. Yan po yung yan po yung sinasabi nyo kanina, pag po sobrang nakakairita, oo. Yes, nakakairita. And decreased efficiency. So pag nainis ka na, nairita ka na, wala ka nang magagawa. Parang nakakatamad na po magtrabaho. Ano po? So decreased efficiency na po. So wala ka nang magagawa. So ayan naman po, Tutor Ruth. How about biological hazards po? Ano naman daw po yan? Okay, biological hazards. Okay, come from working with animals, people, or infectious materials. Ayan. Word naman ng biological, parang sa time natin ngayon, no? Opo. So, ito po yung mga example. Yan na po. Ang una po ay blood or other body fluids and fungi. Bacteria, viruses, contaminated waste. So, ayan na po. Yan po yung mga example po ng ating biological hazard, Tutor Ruth. At ano daw po ang pwedeng maging epekto nito sa atin, Tutor Ruth? Ayan na nga ang epekto. What are the effects? No? Number one, pwede yung infections, yung skin irritations, allergy, and tuberculosis. So, pag na-expose ka sa mga ganitong yung mga biological like for example, yung mga blood or other body fluids, yung fungi, yung bacteria and viruses, siyempre, no, meron yung dalang mga dalading infections, yung skin irritations, allergy, and of course, no, yung nakakalungkot naman yung tuberculosis. Opo. So, ayan po. Ang isa pa pong hazard natin ay ang ergonomic hazards. It's occur when a caregiver's nature of work, body position, and working conditions put pressure on his or her body. So, ito naman po ay parang tungkol sa physical na pangangatawan ng tao. Ano po? Yung pong parang paulit-ulit niya ng ginagawa. Or minsan po, di ba po, ayan, pag po caregiver tayo, di ba po nagbubuhat tayo? Ano po, yung pong mga ganon, binubuhat po natin yung mga pasyente natin. Di po ba? So, ito po yung mga example nila. Ito. Ayan po. Tutor Ruth, ito po yung sample nila. So, tingnan nga po natin para mas maliwanag po. Okay. Performing tasks that require lifting heavy loads. Ayan. Too much bending and reaching and standing for long periods of time. Tutor Jos, idagdag ko rin na itong ergonomic hazard, hindi at first hindi mo talaga rin mapipil mo, pero hindi talaga siya lalabas agad na yung katawan, no? But then in the long run, sa kakalift mo ng mga mabibigat na mga bagay, yung talagang ang posisyon ng iyong katawan ay hindi talaga aya-aya naman, no? At saka parati, paulit-ulit. So talagang ang katawan mo ay talagang maapektuhan. Opo, parang mga nakakangalay na po, gano'n. So ayan po, Tutor Ruth, sabi po ni Renz Guyber Calyanta, yung COVID kasama po siya sa biological hazards. Kasi po ang COVID ay virus, di po ba? So ang galing na ating tuti Oo, magaling yan sila. Opo. Ito pa po ang example ng ergonomic hazard. Holding body parts for long period of time, awkward movements, especially if they are repetitive, and repeating the same movements over and over. So, ayan na nga pong sinasabi natin, yung parang paulit-ulit mo nang ginagawa. Di po ba? Ito sa caregiver, ang alam ko pong sample nito, yun nga pong pagbubuhat ng mga mabibigat ng pasyente natin. Di po ba? So, sa mga company po kasi, for example, hindi po sa caregiver, yung pong mga sa company, di po ba? Sa mga production, paulit-ulit po yung ginagawa nila. Ano po, minsan po ginagawa mo pa rin kahit wala ka na doon. Parang nasa utak mo na yung paulit-ulit na ginagawa. Ano po, para pong pag nagsiswimming tayo, di po ba? Minsan sa panaginip mo, lumalangoy ka pa rin. Di po ba may mga ganon? Oo nga. So ito po, ano naman po kaya, Tutor, ang epekto nito sa atin? Ayan, lalabas na ang mga sakit-sakit.
What are the effects? Okay, meron tayong pain in the shoulders. Okay, totoo yan, no? And then back injury. Too much impact on wrist and hands, especially yung talaga ito, di ba? Yung ating mga kamay, yung ating mga dito. Oo. Numbness in some parts of the body. Yeah, Kasi, So, ayan. Punta naman tayo sa isa pang hazard, which is the chemical hazard. So, ano nga ba ang chemical hazard? Chemical hazards are present when a worker is exposed to any chemical preparation in the workplace in any form, solid, liquid, or gas. So, ang atin pong caregiver ay exposed dito sa chemicals. Ano po? May chance po ng ating mga caregiver ay ma-expose sa chemical hazards. So, ito po yung mga sample nila. Okay, the examples are liquids like cleaning products. Okay, yung mga cleaning products natin dyan sa ating bahay, no? Yes, talagang may hazard yan, especially yung mga talagang matatapang po, ano po? Matatapang na mga cleaning products. So, kailangan, no, careful tayo sa paggamit niyan. Meron din tayong disinfecting solutions. So, itong mga disinfecting solutions, so yung mga matatapang itong mga chemicals. So, talagang careful po tayo mga cuties. Opo. Kung maaari po tayo po ay magsuot ng gloves, ano po? Para po as PPE po natin, para po iwas kahit konti po. Ano po? Ayan po. At ito naman po ang epekto. So, epekto nito, Heidi, Jeneline, and Carlo are lung diseases. Ayan po. So, pag nasinghot natin, ano po, naamoy, difficulty in breathing, hirap po sa paghinga, ayan. And ayan na naman po ang allergy. So kaya nga po, magsuot po tayo ng gloves para po maiwasan po natin ang allergy sa ating mga kamay. And pag nagsuot sa kamay, dire-diretso na po sa ating katawan. Ano po? So ayan po, psychological hazard naman tayo. Okay, psychological hazards, no? Pag sinabi natin psychological, meaning, no, it sa ating it pertains to our mind. Napapanahon din po. Ano po? Napapanahon. Take place when a caregiver's work environment becomes stressful or demanding. Talagang pag stress ka, nakaka-apekto yun sa iyong being efficient worker. Oo. Usong-uso po ito ngayon. Oo, nababawasan yung yung level up ng iyong energy. Yes po. Opo. So, at ito po ang mga example nga, Lord Win Agonoy. So, burnout, fatigue, and on-call duty. Ayan po, unreasonable expectation from patients or clients. Ayan po, pag nababurnout na po tayo, so ayan po yung mga example niya. Pag po, kasi po may mga pasyente tayo na syempre, sila po ay may mga sakit, sila po ay kailangan nating intindihin. Pero po sila minsan ay syempre makukulit. Kung napanood nyo po yung movie na Caregiver ni Sharon Cuneta, di po ba? Yung una niyang pasyente doon ay, ano po, siguro po si Sharon doon ay na-stress na sa kanyang unang pasyente. Ano po? Kasi ang tapang. Tinapon yung plate niya, di ba? Opo, so yun po ang mga psychological hazard na pwedeng ma-meet ng isang caregiver. Ito pa po, ano pa po ang example natin, Tutor Ruth? Examples are, other examples, verbal abuse from dissatisfied clients. So, napaka itong verbal abuse, no? Sometimes, no, meron tayong mga client na talagang, maybe because sa kanilang nararamdaman, no? Meron silang mga salitang nabibitawan na hindi kaaya-aya para sa ating mga caregivers. So, talagang yun ay nakaka-apekto sa ating mga caregivers. Merong mga unreasonable expectations from supervisors and management. Sometimes, halimbawa, may mga pagkakataon na talagang they want you to be more efficient, no? And then parang on the part also of the worker, ginawa niya na lahat, pero sa part din ng parang kulang. So, may mga binigay ko naman ang lahat. Ano ka po? Kulang pa rin. Kulay pa rin. Siguro gusto niya maging superwoman or Batman ang caregiver. Opo. So, ito naman po yung mga epekto. Ayan, usong-uso po ito ngayon. Depression, anxiety,
loss of confidence, loss of concentration at work, and deterioration of performance at work. So ayan po. So kapag po tayo nakakaramdam ng mga ganito, kasi po yan po ay psychological na. So kahit po sa ating mga kabataan, ano po, kasi na Alexa Isabel Manggali, so pag po kayo nakakaramdam ng mga depression, so talk to someone, ano po. So kailangan po natin ng makakausap. At yun naman po kakausapin, wag naman po natin pagtatawanan. Ano po? So try din po natin magbasa-basa at para po maintindihan natin ang kanilang nararamdaman. Ano po? So ayan po, Tutor Ruth. Yes. Paano po mare-recognize? Recognizing hazards and risks in the workplace, the caregiver should observe the workplace. No, it is very important, no, sa isang caregiver. Kahit na hindi ka caregiver, kahit na iba ang iyong profession, you should observe your workplace, no? And may examine complaints from his or her co-workers. Kasi doon mo doon mo din ma-assess, no? Kung ano ang mga hazards, ano din ang risk, no? And then should check accident records kasi may mga records din yan, no, na nandoon talaga. Naka-record ko ano yung mga nangyayari sa isang company or sa iyong workplace. So base doon mo ma-assess na ito pala ay ganito pala ka-risky or ganito pala ang hazard sa sa kumpanyang ito. Okay. So, ayan po. Sabi po ni Renz Guyver, kasama na po yung sa school, yung module, psychological. At sinang-ayuda naman po ni Samantha. Yes. Siguro po yung mga minsan yung mga blended, yung mga online. Ano po? Yung mga online. So, meron nga po tayong mga nababalitaan na mga na-stress na bata dahil nga po sa situation natin ngayon. So, ang gawin nga po natin ngayon is mag-ingat tayo lagi, wag na muna maglalabas para nga po tayo ay makapag face-to-face na. Ano po? So, ito pa po yung mga paano natin mare-recognize, should examine chart on results of inspections done by the employers or private organizations. So, i-check po natin yung mga yan. So, may use checklist and inspect the workplace. So, kayo din po sa sarili nyo, pwede na din kayong gumawa ng checklist kung ano ba yung mga hazard na nakita nyo sa inyong workplace and may study reports or any other vital information about the nursing home kung saan po kayo nagtatrabaho. So, ayan po. So, tingnan natin. Learning task na tayo. So, pabilisan na ito ng pagtatype, ha? Type. Sige, answer tayo. Yes po. So, ayan. Ang gagawin lang po nila is identify the following features of different hazards. So, number 1, ano kayang hazard ito? Pakitype nga po, mga cuties. Unahan to, ha? Tingnan nga natin. Ano ba itong ginagawa ng mamang to? Ay, Kyra, ano kayang ginagawa? Ano kayang ginagawa ng mamang to? Ang bigat Siya naman. Oo nga. So, good morning daw, Kate. Ano kayang ginagawa? Type nyo nga. Ang parang nabanggit ko to kanina. Identify the following features of different hazards. So, sabi ni Carlo, pwedeng mabali ang buto sa likod. So, ano nga ang uzi ng hazard ang pwede kang mabalian ng buto sa likod? Ano kayang type ng hazard? So, i-reveal ko na po ba? I-reveal ko na, ha? Sige. So, ito po ay ergonomic hazard. So, belong siya sa ergonomic hazard. Yes, tama si Samantha. Okay, very good, Samantha. Yes, Tutor Ruth. Ito naman pong pangalawa. Ano po kaya ito? Ang pangalawa. Ano kaya itong pangalawa? Hindi yan nagnenay-nay, ha? Yan, ano kayang ginagawa niyan? Ay, parang ano siya? Parang number 2 to, ha? Number 2. Ano kaya number 2? I-reveal ko ng number 2, ha? Okay, sige. Cuties, bilisan niyo mag-type. So, yan, may mga sumasagot pa ng ergonomic hazard daw ang number 1. Yes, tama kayo. Na-late lang. Shaira, Zea May, Joanna. So, ang number 2 natin po ay, Tutor Ruth ay? Physical hazard. Yes, tama si Carlo Miguel. Sakto ang type niya pagkabanggit nyo. Yes, Samantha, tama. So, physical hazard siya ay na dapa. Ano po? Ay nadapa ay, na? Nadulas. Pag pala nadapa, pataob. Ano po? Oo. So, ito po ang number 3. Ayan. Meron tayong boss. Ano kayang ginagawa sa'yo ng boss mo? Ikaw ay sinisigawan. Pinapagalitan. Bakit mali ang report mo? Yan. Ano kaya number 3? Ano kayang uri ng hazard ito? Mga cuties.
Ayan, nagsasagutan pa sila sa number 2. Sina May, Seya May, Krisha May. Aba, puro May eh. Macy, Seya May, Krisha May. Ang number 3 ay, ayan, psychological hazard. So, yan yung mga amo natin. Ano po? Yan po. Ayan. Ayan, Miss Janet. Meron pang open and close parenthesis si Miss Janet. Psychological, Miss Janet. So, yes, tama na. Samantha. Yes, good morning daw, EMS General. So, ito kaya, ano kaya nangyari sa batang ito? Nagkaroon siya ng? Ang daming pimples. Yes, allergy. Ano kayang nangyari? Ano kayang uri ng hazard ito? Type. Yeah, psychological pa. Nasa number 3 pa po sila. Yeah, sabi nila Rance Guyber. Yeah. Nahirapan siguro silang mag-type ng spell ng psychological kanina. Kaya medyo matagal. So, tingnan nga natin. May sumagot na. Yes, chemical hazard. Tama. Number 4 is chemical hazard. So, number 5. Last. Parang nabanggit ko kanina. Ay, nako, madali number lang 5 yan. is number 5. Yeah, sabi ni Renz Guyber, biological. Ano kayang number yun? So, tingnan na po natin, ha? Tutor Ruth? Yes, the answer is biological hazard. Yes. Siguro na-late lang yun. Opo, yung po iba kasi ay walang number. Siguro, kami ang nalilito. Di namin alam kung saang number ba yung sagot. Ano po? Lagyan po na number. Yes po. So, ayan. So, meron pa po pala. So, write true if the statement is correct or false if it is incorrect. True or false lang. So, number 1. Tutor Ruth, number 1 po. Okay, number 1. Too much bending and reaching. Okay. False, true or false? True or false. Okay, too much. Tingnan nga natin. So, i-reveal ko na po ang sagot sa number 1. So, number 1 po is false. So, number 2. Ano kaya yung number 1? Yun po ay ergonomic hazard. Ano po? So, number 2 po ay psychological hazards happen when a worker's environment becomes stressful. So, number 2, ano kayang sagot? True or false? Tutor, ano po kayang sagot? True? True kaya? Number 2 is true. Yes. Ayan po, naglalabasan na po ang mga sagot nila. So, number 3, Tutor Ruth. Okay, observing the nursing home environment is one of the ways in determining health problems in the workplace. True or false? So, lagyan natin ng number mga cuties ha, para alam namin ha. So, number 3 ay, ayan. Ang number 3 ay true. Ang number 4, sabi nila Carlo, number 2 daw ay true. Number 2 ay true. Yes, true. Ang number 4 ay accidents happen because people are not mindful of their environment. Ayan, binabaliwala lang natin. So, true. True po ang sagot. So, number 5, Tutor Ruth. Yes, too much lifting of heavy loads does not result in injury. True or false? Hala. Too much lifting of heavy loads does not result in Siyempre, false. Ano po? Ayan po. Ang pagtatype po ng ating mga cuties is medyo late lang. Ano po? So, ayan po, Tutor Ruth. Yes. Ayan. Okay. Tutor Ruth. Sa lahat-lahat po, meron kaming references. Yung CLNDA, grade 7 and 8, TLE Caregiving Exploratory Course, Calabarzon 504A, and then K-12 Basic Education Curriculum, Technology and Livelihood Education, Learning Module, Caregiving Exploratory Course, grades 7 and 8, and all the images po are from Canva. Yes po. Ayan. So, sana po ay may natutunan po ang ating mga cuties. Ako po kasi ay may natutunan ngayong araw na ito. Yes. So, sana po ay ganun din po ang ating mga cuties. So, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At tayo po ay magkikita po tuwing Biyernes. Muli po, ako po ang inyong tutor Josa, ang inyong gurong Batanggenya. Tutor Ruth? Yes, it's been amazing, no, to be with you all. And I am your tutor Ruth from Daniel R. Aguinaldo National High School, SDO Davao City. Kita-kits po tayo next Friday. So, at ayan po, samahan po natin sa TLE 8 si Tutor Mike, Tutor Nexel, and Tutor Liway. So, ayan po,
Thank you po. Kami po ang dapat pong mag-thank you sa inyo. Ano po, kasi po kami po ay sinusubaybayan ninyo. So mga cuties, sa lahat-lahat po, goodbye po and see you next Friday. Thank you po. Bye-bye po. Maraming salamat bye-bye, Tutor Ruth. Yes, bye-bye, Thank Tutor you. Johnson. Maraming salamat po, Direk. Thank you po. So, ayan po. Thank you po kay na Joanna Marie, kay na Micaela, Hi, Samantha. Hi to all. Escabruse, thank you. Kay Miss Ezra ulit, thank you po. God bless din po. God bless, ma'am. Thank you po. Salamat po. Ayan, sina Miss Janet, Krisha May Lasala, Renz Guyber, Samantha Blasi, Carlo Miguel Malonzo, Krisha May Lasala, Joanna Marie, yan sina Shaira, nandiyan pa rin sila ma'am, ano po, sina Renz Guyber, ayan po, lagi po silang nandyan. So at nadadagdagan pa po ang ating mga cuties, ano po? Yes. Ayan po, si Carlo Miguel Malonzo. Parang ito ay bago parang artista ng dating. Ano po, Carlo Miguel Malonzo. Ganda ng pangalan. Thank you sa'yo, Carlo Miguel. Out na ba tayo? Thank you. Yan. Salamat. Out na ba tayo? Done na po. Done na po kami. Yan, done na daw po. Si Tutor Jester po ang dito. So, done na daw. Opo, done na po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!